So sino po ngayon dito ang naiintindihan at nasubaybayan yung ating mga pinag-aaralan ng mga nakaraang linggo? Amen. So, kakaunti pa lamang, no? Ang nakakaintindi ng ating pinag-aaralan nitong mga nakaraang linggo patungkol sa kaharian ng Panginoon. So ngayon, since medyo konti pa lang yung nakakaintindi ng mensahe patungkol sa kaharian ng Panginoon, pag-usapan natin, ano ba ang tamang pahayag o tamang gospel, no? Merong bang tama at maling gospel? No? Kung ito'y galing din naman sa Biblia, mali ba yun? So, pag-uusapan natin ngayon yan. So, lahat tayo yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ito upang mapag-usapan, marinig ang iyong salita ngayong umaga na ito. Maraming salamat sa pribilehiyo upang kami magkatipon-tipon muli at mabigyang parangal ang iyong pangalan, O Diyos. Nawa, ang aming maririnig at matututunan ngayong umaga na ito ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay para sa aming kaligtasan, O Diyos. Kayo po ang manguna sa bawat isa. May you prepare the heart of each and every one of us here. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. So pag-usapan natin yung kaharian ng Panginoon. Basahin muna natin ng Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Tingnan natin mabuti. Okay? So, sabi, I am amazed that you are so quickly deserting Him. Una pa lang, medyo harsh na yung mga words ni Paul dito, no? I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. No? Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, alright, kahit sino sa amin, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Kaya mag-iingat po tayo sa mga false teaching at saka mga deceiving na katuruan, no? So as we have said before, so I say again now, if any man is preached to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. No? Kasumpa-sumpa ang mga taong magbibigay o maghahayag ng turo na taliwas sa pinahayag ng ating Panginoon. Yan, para mas maintindihan natin. Nagtataka ako, sabi ni Paul, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos. Sino po dito ang may encounter na Christian friend or kahit dito sa church, mga kasama natin, napakadaling tumalikod sa Diyos? As if they don't experience God's love. No? So, nagtataka ko bakit ang dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Does it ring a bell? Hindi porket maganda at hindi porket good news at hindi porket kaaya-aya sa atin at comfortable tayo sa mga katuruan, ito ay tamang mensahe. Sabi, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Wala nang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Kaya pala ang daming mga doctrines, ang daming mga teachings na mekos-mekos na, di ba? Grabe na yan. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, ito sumpato ni Paul. No? Parusahan nawa ng Diyos ang sinuman maging kami, o isang anghel. Kaya grabe, no? Lahat, walang excuse kung sino man ang magbigay sa atin ng maling katuruan, no, mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon
Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So noon, meron tinanggap na ang mga taong ito eh. Tungkol saan? Si Jesus Christ, meron na siyang tinuro about the kingdom. Amen? Pero dahil sa, alam niyo yung word relay? Sino dito nakakaalam ng word relay? Yung game. Yung ipapasa dito yung salita sa isang tao na ito, tapos ipapasa niya hanggang doon sa 30th person. No? Pagdating doon sa 30th person, ang natatandaan na lang niya ay, thou shall not. Nakuha natin? So dahil sa pasa-pasa ng salita, pasa-pasa ng opinyon, yun na yung naging prinsipyo at doktrina ng isang simbahan. Without scanning and studying the Word of God in the Bible. Nakuha natin? Ang nangyayari, whenever there is a prophet, and actually, some prophet or mga preacher or teacher of the Word, very opinionated. They will teach or say their opinion, and ang mangyayari, yung receiver, nagiging revelation sa kanya yun. At yun ang ipinamumuhay niya, at yun ang pinaniniwala. That's why we all have a preconceived ideas. Naintindihan natin? Just because grabe manginig, magsalita, at grabe mag-declare, grabe mag-preach, kasi grabe nga mag-declare, yun eh. Feeling natin, yun na yun. Amen po ba? So madalas yan. So the warning from Paul ay merong napakasimpleng mensahe lamang, mga kapatid. If anyone preaches the gospel na hindi akma doon sa itinuro niya at ng ating Panginoong Yesus, yan ay blasphemy. Amen po ba? They are in bad shape, definitely. Kasi they will be accursed. No? So kailangan natin seryosohin mabuti, mga kapatid, itong pagtutok o pagbigay ng atensyon dito sa Biblia. No? In every words na lumabas o nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan himay-himayin natin at intindihin nating mabuti. Because sometimes, ang nangyayari, when someone state a verse, ang sabi, whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Ang nangyari, naniwala lang sa pangalan ni Jesus, but they don't believe in the preaching of Jesus. Ang pinaniwalaan ay ang pangalan. Pero yung content ng pangalan at yung hinayag ng pangalan, hindi pinaniwalaan. Isinantabi. Dahil natatakot sila, dahil ang dapat ng paniwalaan ay yung pangalang Jesus. Alright? Tingnan natin mabuti. Matthew chapter 4, verse 23. Ito yung mga example ng tamang katuruan, no? Jesus was going throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. Ano yung pinaproclaim? Gospel of the kingdom. So ano yung gospel? Kingdom. Kaya ang title ng pag-aaralan natin ngayon ay Gospel of the Kingdom. Alright? So Jesus Christ nagpunta sa Galilee, nagtuturo siya, at ang pinoproclaim niya ay ang gospel of the kingdom. And healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. No? Before healing, nagturo muna siya tungkol sa gospel ng kaharian ng Panginoon. No? Another example, Matthew chapter 9, verse 35. Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of kingdom. Matthew chapter 24, verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations. And then, the end will come. You see, as a testimony to all the nation. This gospel will be preached. Ang tanong, mga kapatid, dito sa pinag-uusapan natin or sa Bible, meron bang isang certain na nakaturuan na itinuturo ang salvation? Sino nagturo ng salvation? Jesus. So salvation was preached by Jesus. So ang sabi, if we believe in Christ, we will be saved.
So let us not just believe the name of Christ, but believe in everything what He says. Amen? So another example na ang pinoproclaim ng ating Panginoong Yesus ay ang kaharian. Mark chapter 1 verse 14 to 15. Now, after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ano ulit yung gospel? Kingdom. Nasaan na yung kingdom of God? Is it at hand or malayo? It is at hand. No? Nandito na. So anong kailangan natin gawin? Tayo ay magsisi at paniwalaan ang katuruan. Amen po ba? Hallelujah. Luke chapter 4 verse 43, sabi, but he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. I was sent for this purpose. Hindi lang siya dinala, o hindi lang siya bumaba dito sa lupa para lang mamatay at mabuhay. Malinaw? So he was sent here for a purpose. Ano yung purpose na yon? To proclaim the gospel of the kingdom of God. Hello, malinaw po ba yun? Hallelujah. Kaya ngayon matatanggal yung misconception or misconception ng principle na Jesus Christ came here only to save you. Dahil before, as a Christian, ang perception lang natin at ang akala natin sa gospel ay Jesus came here by grace. He died and rose again for us, for our sins. Well, hindi naman po mali yun. Yun po ay tama. Talagang ginawa po ng ating Panginoon. Pero hindi po doon tayo dapat nagfo-focus lang. Amen? Luke chapter 8 verse 1, soon afterwards, he began going around from one city and village to another, proclaiming and preaching the gospel of God, or the kingdom of God. So clearly, mga kapatid, we can see that Jesus was full-time preacher of the kingdom. He is a full-time teacher or preacher of the gospel of the kingdom of God. Malinaw? Tingnan natin mabuti that Jesus Christ didn't preach or didn't teach about His death and resurrection. Nakita natin? Meron ba? Hindi naman siya doon nag-focus or hindi yun yung full-time preaching niya, yung death and resurrection, because that is just part of the gospel. Ito yung nakakamangha or nakakapagtaka na despite of all these verses and all the preaching of Jesus Christ to the nations, hindi natin pinagbibigyan ng pansin yung kingdom o yung kaharian ng Panginoon. Nag-focus lang tayo sa Jesus part. Kung makikita natin, the Jesus part, yung Jesus gospel, dumating lang siya after the death and resurrection. But during Jesus Christ is alive, sa kanyang 3 taon at kalahati na nag-ministry, ang tinuturo niya o ang pinipreach, ang dinedeclare niya sa mga tao is the kingdom of God. Because that is the gospel of God, the kingdom. Mga kapatid, ano ang aasahan mo sa isang pangako kung walang context? Bibili ka ng property, pero hindi mo alam kung anong konteksto nito, hindi mo alam kung anong detalye nito, bibilin mo ba? So kung bibili ka ng property, kailangan makita mo lahat ng detalye. Titulo, yung mismong lupa, yung sukat ng lupa na bibilin mo o ng lote na bibilin mo. Kasi mahirap mag-acquire ng isang bagay na hindi mo alam kung ano nakapaloob dito. Anong tawag doon? Pagka ganon, pag hindi mo alam ang nakapaloob, sugal. Amen? Kaya nga yung mga bumibili ng mystery box sa Shopee at saka sa Lazada, that is gambling. Now, knowing Jesus Christ alone, without knowing the context why Jesus came here, and without knowing the context why Jesus Christ saved us, at kung ano ang dala-dala ni Jesus, believing
in Him alone is gambling. Kasi hindi natin alam ano bang meron, Jesus. No, ano bang meron, God? Grace lang ba ang dala mo? It is by grace we have been saved. Yun lang ba? The grace is sufficient for us. Is that enough? Alam mo, without the context, we are, anong tawag doon? Maalagihay. Marupok. Kaya maraming tumatalikod sa Panginoon kasi they are not really sure kung ano talaga itong pinaniniwalaan nila. Amen? Sino po ngayon dito ang naiintindihan na kung anong ginagawa niya sa mundo? Jesus Christ fully understand why He is here. No? Alam na alam ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya pinadala dito. Ano yun? For the purpose of preaching the gospel of the kingdom. Siya alam niya. Pero tayo, na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin alam kung anong pinagagawa niya. Ang alam lang natin, Jesus Christ died for our sins. For us to be saved, that's all. Hindi po ba? Hindi po masamang mag-amen. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo husgahan. Dahil ganyan din naman po kami noon. Noong naintindihan namin ang katuruan patungkol sa kaharian ng Panginoon, lahat kami nakanganga. Ganun pala yun. Okay? Naintindihan natin? Yung ano? yan ang mahirap sa atin. Pag tinanong mo, naintindihan natin? Yung ano, di ba walang context yung naintindihan natin? So ngayon, ang naiintindihan natin ay yung gospel. Tama? Sino po ngayon dito ang naiintindihan na ang gospel? Anong gospel? Kingdom, yan. So hallelujah. At least kahit sino magtanong sa inyo, baka mamaya paglabas natin dyan, ano yung pinag-aaralan nyo? Gospel. Anong gospel? Gospel, basta yung tungkol kay Jesus part. Tapos meron sinabi, gospel of the kingdom. Anong meron sa gospel of the kingdom? Wala na, hindi na masagot. So pakinggan natin mabuti. Alright? Kasi ang mahirap nowadays, mga kapatid, kaya ang daming tumatanggap kay Jesus kasi it's very promising. Accept Jesus Christ and you will be saved. That's all. Pag tinanggap mo si Jesus, yung buhay mo gaganda. Papayaman ang papayaman. Di ba? Meron akong alam na ganyan. Na ang pinapromise nila, when you accept Jesus Christ, you will become rich. Prosperity gospel. So, mga kapatid, wag nating kunin lang kung ano yung masarap sa pandinig natin. It is not enough just to accept Jesus without understanding what you have accepted. Tinanggap mo si Jesus, hindi mo naman naintindihan kung ano ang nilalaman ng tinanggap mo. Believe in Jesus, hindi mo naman alam kung ano ang pinaniniwalaan mo beyond Jesus. Kaya ang nangyari, yun ang pinaniniwalaan nating gospel message, the gospel of Jesus Christ's resurrection, the gospel of prosperity, the gospel of healing, deliverance, the gospel of full gospel, half gospel. Ang daming doctrine, ang daming denomination. Amen? Wherein ang tinuturo ng Biblia ay isang gospel lang. That has two parts. So mamaya, alamin natin kung ano yung two parts na yun, no? Pero gusto kong maintindihan natin na isa lang ang tinuro ng ating Panginoong Yesus. Okay? So walang ibang denomination, hindi Baptist, hindi full gospel, hindi Protestant. Ano po yung Protestant? So, Jesus never defined the gospel as a vague belief. Alam niyo po yung vague? Alam niyo yung vague? Meaning of vague is unclear. Amen? Undefined. Hindi malinaw. Yun po ang ibig sabihin ng vague. Alright? So, hindi po yun ang tinuro ng Panginoon. No? Rather, believe in what He preached, which is the gospel. Yun po ang clear message ng Biblia. Amen po ba? Now, we come to the Great Commission, where Jesus sends out His disciple to teach others the same message He was preaching. The same message He was preaching. Remember, take a look at this. He was preaching. Yung mga naituro niya na. So, He sent the disciple para ituro kung ano yung mga naituro niya na. Amen? The commands are as follows. Mark chapter 16, verse 15.
Go into all the world and preach the gospel to all creation. Saan daw? Anong ituturo? The gospel. O, kita mo. Dahil sa verse na ito, walang kingdom na nakalagay, kung ano-ano ang gospel na itinuturo to all the creation. Tama? Halo-halo na. Mix-mix na. Yung katuruan na naituturo sa lahat ng tao. Kaya hindi dumarating si Jesus Christ, kaya hindi pa makabababa ang ating Panginoong Jesucristo, kahit marami ng mundo, marami ng tao nakakarinig ng gospel, kasi ang narinig nila ay hindi tamang gospel. Ngayon, parang maintindihan natin kung ano yung sinasabi dito sa Mark chapter 16 verse 15, that go into all the world and preach the gospel, kailangan mo talagang balikan yung history. Kailangan mo balikan ano ba ang tinuro mo, Jesus Christ. Amen? Is it about being prosperous? Is it about being a great healer? Is it about having love? Now, the only gospel that was preached by Jesus was the gospel of the kingdom. It is very clear. Huwag na nating paguluhin. It is about the gospel of the kingdom of God. Huwag kayong mag-alala, hindi po kulto. Yung pagiging, malaman natin yung kingdom. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kaharian ng ating Panginoon. At hindi kaharian ni Mang Kepweng. Ito lang po ang dapat na tinuturo ng mga disipulo. At kung papansinin ninyo, anong tinuro ng mga disipulo? Di ba? Tama o mali ang tinuro nila? Tama. Tama. Yung iba duda. Bakit? Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Ano nga ba? Wala akong idea ano ba tinuro ng mga disciple. Hindi ko nga alam kung ano yung tinuro ni Jesus. Mga disciple pa kaya, di ba? So okay lang. Huwag kayong makondemn. Huwag kayong mag-guilty. It is not too late to read the Bible. Habang may buhay, may pag-asa. Hallelujah. Now is your chance to read the Bible. Basahin natin kung ano yung mga actually, napakadali na po ngayon. Punta lang kayo sa Google, ano ang mga tinuro ni Jesus Christ? Verse. Lalabas na lahat yun. Lahat ng mga preaching ni Jesus Christ lalabas doon. Magugulat kayo kung ano ang nakatala. At kung ano ang tinuro ni Jesus Christ, yun din naman ang tinuturo ng mga disipulo. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go, therefore, and make disciples of all the nations. Si Jesus Christ made disciples. Amen? So itong disciples, anong gagawin nila? Ang Great Commission ng ating Panginoon is to make disciple as well. So kung itong Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, itinuro yung kingdom of God doon sa disciples niya, ang disciples niya, ang tuturo din sa disciples nila ay kingdom of God. At ang disciples nitong disciples ng disciples nila, ang tuturo din ay kingdom of God. Ang nakakapagtaka, bakit hindi umabot sa lahat ang kingdom of God? Dahil takot ang demonyo na may ahayag ang kaharian ng Panginoon. Kaya okay lang sa kanya na maraming mabaptize, maraming tumanggap kay Jesus. Anyway, hindi naman nila alam kung anong tinatanggap nila. Na-touch lang sila, naiyak, that's it. They are so touched. They were driven by their emotions. Okay lang yun kay Lucy. 'Di ba? Kasi hindi naman nila naiintindihan kung ano yung original na tinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo dapat yun eh. 'Di ba? Nakuha natin? Again, Jesus told them to spread the kingdom of God. Malinaw? Today, Jesus' disciples should also be spreading it. 'Yun dapat ang kanilang ginagawa. No? Ano yung kung itutuloy natin yung doon sa 19 to 20 ng Matthew 28, sabi niya, teaching them to observe all that I commanded you. Teaching them to observe all that I commanded you. Ano ba ang kinocommand sa kanila ni Jesus nung magkakasama sila? Anong lagi sinasabi? Kingdom. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Alam mo, you can only witness that wholeheartedly loving heart sa kanilang God or Master or King sa mga kaharian. Pag nagpunta ka sa isang kingdom, tanungin mo kung anong karakter ng king nila, napakaganda ng sinasabi. Tama? So,
hindi mo pwedeng mahalin ng buong puso ang ating Panginoon with all our heart, with all our mind, with all your soul, with an attitude of democracy. Hello? Hallelujah, mga kapatid. Sana nakuha nyo. Pag meron kang culture ng republic or democracy, you cannot love your God with all your whole being. You cannot give your life to the king. Sino ditong may democracy spirit or democracy culture na kayang ibigay yung buhay niya para sa ating presidente? Di ba sa democracy kanya-kanya? Sa kingdom, kaya mahal na mahal nila yung kanilang hari. Kasi pag sila'y naghihirap na binibigyan sila ng source ng kanilang hari. Yung hari ang bumubuhay sa buong colony. Kaya ganon. Naintindihan natin? So that is the attitude of being in the kingdom, no? John chapter 20 verse 21, as the Father has sent me, I now send you. The Father sent Jesus for a purpose, to preach the gospel of the kingdom. Kaya sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Whosoever believes in Him should not perish. That whosoever believes in Him, kung paniniwalaan mo ang lahat ng sasabihin ng ating Panginoon sa Kristo, you will not perish, but you will have an eternal life. Not just only believe in Him, anong bibelieve mo sa Kanya? Anong paniniwalaan mo? Kung hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. No? So Jesus Christ is sending us to do what He did. No? Kaya nga sabi niya, magagawa nyo, mas marami pa kayong magagawa kaysa sa nagawa ko. No? Hello? Kasi siya ilan lang ang naging disipulo niya. At may limit lang ang pagstay niya dito sa lupa. Tayo din naman, may limitasyon, pero ang dami natin, kung maiintindihan natin ito, ang dami nating pwedeng idisipulo at ang dami nating pwedeng pagpahayagan ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaharian niya. Hallelujah. Ngayon, if Jesus was sent for a purpose, we are now sent for a purpose as well. So the same power that conquers the grave lives in us. So the same purpose that He has lives in us. So kailangan alam mo na ngayon kung anong purpose mo. Ano? Ano? Hallelujah. To eat, sleep, and drink. Yun ba yan? Kumain, matulog, trabaho, repeat. Kumain, matulog, trabaho, repeat. No? We are looking for a job. No? We are looking for a job kasi we want to spread the kingdom of God. Hello? We are not looking for a job for us to live alone, for us just to live, para kumita, hindi. We are looking for a job and we are putting up a business kasi we want to extend the heavenly kingdom here on earth. No? So dapat malinaw po sa atin ang purpose natin. No? Huwag po tayong mag-stick doon sa kung anong ginagawa lang natin yun ang purpose natin. Meron tayong main purpose. At inside that purpose, merong nakatakda ang Panginoon na gawin mo. Kasi lahat tayo ginawa ng Panginoon na may kanya-kanyang uniqueness. Pero may pare-parehas na commission. Amen? Magkakaiba tayo ng pagkakalikha, pero magkakaparehas tayo ng commission galing sa ating Panginoon. And that is to extend and to spread the goodness of God through His heavenly kingdom here on earth. So, now, let us see if the disciples obeyed Jesus. Tingnan natin. Acts chapter 8 verse 12. But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike. Alright? Sinunod? Hindi. Sinunod. No? So kung makikita natin, they are preaching the kingdom and Jesus. So, nagkaroon ng two parts sa gospel. This is the gospel, and inside the gospel, merong two parts. Naintindihan natin? So, wag po kayong malilito
sa gospel of Jesus and gospel of the kingdom. Dahil iisa lang po ang gospel na merong dalawang bahagi. Ang problema, ang tao o ang ibang tao nag-focus, o kahit before, nag-focus tayo sa isang parte lamang, which is Jesus Christ. Yun lang ang doon lang tayo nag-focus. Hindi natin napapansin at hindi natin na pagbibigyan ng pansin yung kingdom. Amen? So, itong ating Panginoong Jesucristo, na idagdag siya sa gospel after the death and resurrection. Amen? Hallelujah. Naintindihan natin? Kasi si Jesus, hindi niya pinipreach ang kanyang sarili. Ang sinasabi niya lang, pag nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Di ba? Pero hindi siya nagpipreach patungkol sa kanyang sarili. Ang pinipreach niya ay ang gospel ng kingdom. Ang kaharian ng Panginoon ay nandito na. And then after His death and resurrection, dun na nag-umpisa ang dalawang parte. Kasama na si Jesus Christ sa gospel. Naintindihan natin? Oh. So, hindi natin iisipin na tayo ay nagsuswitch lang sa gospel of the kingdom at nadjo-jeopardize na si Jesus. Hindi. Inilinaw natin at itinatama natin ang tamang katuruan. Together with Jesus Christ, the kingdom of God. And together with the kingdom of God, Jesus Christ. Hallelujah. So, kung matatandaan natin yung binasa natin kanina, Romans chapter, or yung Galatians chapter 1 verse 6 to 9, sabi kung sino man ang magturo ng naiiba sa kung anong tinuro ng nauna, which is Jesus Christ and Him, ay kasumpa-sumpa. Hello? So, hindi natin pwedeng paniwalaan lang kung anong gusto nating paniwalaan at hindi natin pwedeng ituro lang kung anong gusto nating ituro. Kung ano lang yung maganda sa ating pandinig. Hindi pwede. Kailangan tayo ay bumase sa Biblia at sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sino po dito ang naniniwala sa ating Panginoong Jesus? Sorry, excuse me. Ulitin ko. Sino po dito ang naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? Sino dito ang naniniwala sa katuruan ng ating Panginoong Jesus? Hallelujah. So, do you believe in the gospel of the kingdom? Amen. So, yun po ang pinaka-importante, mga kapatid. Acts chapter 14, verse 22, the disciples were encouraging them to continue in the faith and saying, through many tribulation, we must enter the kingdom of God. Kahit anong mangyari, kailangan makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Sino po dito ang gustong makapasok sa kaharian ng Panginoon? Yun po ang tinuturo eh. Pinaka-importante, makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kailangan maintindihan muna natin ang kaharian bago natin maintindihan si Jesus Christ. Kailangan maintindihan muna natin ang kaharian bago nating paniwalaan at panampalatayaan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil ang unang-unang tinuro niya ay kingdom. And then after the death and resurrection, here comes Jesus Christ, the preaching about Jesus Christ. Malinaw po sa atin? Medyo na itatama na ba yung ating pananampalataya? Lumilinaw? Acts chapter 19, verse 8, and Paul entered the synagogue and continued speaking out of boldly for 3 months. Ano ang ginagawa? Reasoning and persuading them about the kingdom of God. Notice, ang sabi niya, reasoning and persuading. Talagang ipinupush niya. Talagang ibinabahagi niya ng matindi at ipinipilit niya na maituro ang kaharian ng Panginoon. Sipin mo, grabe dedication yun, 3 months, sunod-sunod, walang pahinga. Hello? Di ba? Now, next. Acts chapter 28, verse 23. When they had set a day for Paul, they came to him at his lodging in large numbers. And he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God. And trying to persuade them concerning Jesus. From both the law of Moses and from the prophets.
from morning until evening. Grabe, no? Kung mapapansin natin mga kapatid, meron ng dalawang parts ng gospel. The kingdom and Jesus. Napansin ba natin? Ano sabi? Testifying about the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus. So meron ng dalawang parts yung gospel. Kompletong-kompleto na. Yung itinuro at yung nagturo. Malinaw? So makikita natin na ang gospel ay mayroong label. Amen? Ano yung label? The gospel of the kingdom of God. Yun yung label ng mensahe. Ang mensahe patungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Naintindihan? So Jesus preached it. The 12 preached it. Si Paul, tinuro din. Tayo, ituro din natin. Amen? Ayaw nyo, gusto? Bahala kayo dyan. So ito ay napaka-importanting puntos, mga kapatid, na dapat tanungin natin ng ating sarili. Can a fake gospel, ito bang fake na mensahe, pwedeng makapagligtas? Meron palang fake gospel. No? Meron. Fake gospel is not knowing the kingdom. That is a fake gospel. Amen? So, Luke chapter 8, verse 12, those beside the road are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word. Yan, mga kapatid, nakita natin? Maraming revelations about the kingdom. Pero, ang demonyo, ang ginagawa, kinukuha, no? From their heart, so that they will not believe and be saved. No, kaya pala sabi ni Pastor Nicky, notes is very important. No? Lalo na ngayon we are tackling and we are talking about the kingdom of God. No? Kasi pag hindi tayo nag-notes after this, ano yung magiging ano sasabihin mo? No? So hallelujah. So maliwanag na yung demonyo talagang kinukuha niya yung gospel. Amen? So, Luke chapter 18, verse 17, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. No? Hallelujah. Clearly, you have to accept the kingdom of God to enter it. Amen? Matthew chapter 6, verse 33, our favorite verse, sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. Take a look at this. This has two parts. Alam nyo, ito same revelation with Pastor Pao. Sabi niya, nag-uusap kami doon, meron siyang bagong revelation from the Lord doon sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, first part, and His righteousness, the Lord Jesus Christ. Yes. Hallelujah. And all these things shall be added unto you. Amen? So the kingdom of God should be sought all over the world. Intindihan natin? Christians, mga kapatid, maraming Kristiyana nag-i-insist na si Paul, ang tinuro niya lang is about Jesus Christ. Hindi niya tinuro daw yung kingdom. No? So tigilan natin yung mga ganyang misconception. Mark chapter 1, verse 14 to 15. Now after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ito yung ating binasa kanina. So kung mapapansin natin, Jesus has preached the gospel of God and then label it the preaching of the kingdom. Sino nag-label? Jesus Christ. Siya mismo. Hindi po tayo. Hindi po mga disipulo. It is Jesus Christ Himself. And I will give you a verses. Ito yung mga verses that makikita natin that Paul preached about the kingdom. I-take down notes niya. Romans chapter 1, verse 1. Romans 15, 16. 2 Corinthians 11:17, 1 Thessalonica 2:2, and so on. You can take it down notes or picture nyo para makita ninyo that
Paul himself also preached about the kingdom. Sino pa nagturo nito? Peter. Peter also preached the gospel. No? 1 Peter chapter 4 verse 17. Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. So the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. So ang kailangan natin is to abide in the teaching which is Jesus Christ sought to us. Amen? So hallelujah. 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 5. If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understand nothing. So kailangan pala ang lumalabas sa ating mga bibig at ang ating naiintindihan na katuruan ay ang katuruan mula sa Panginoong Jesucristo, and that is the kingdom of God. Amen? Malinaw na po sa atin? Hello? So hallelujah. So mga kapatid, I will read this verse and we will close. Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito mga kapatid, let us be careful about this. Kaya nababaliwala ang kingdom kasi hindi binubuo ang konteksto. Ang binabasa lang ay yung some parts, pero hindi nabubuo. No? Kung itong verse lang na ito ang ating babasahin at iintindihin, hindi mo makikita ang kingdom. Tama? Ano sabi lang? And believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be saved. No? Believe in your heart, God raised Him and you will be saved. Kung yun lang paniniwala natin, wala. Acts chapter 16 verse 30 to 31, Sirs, what must I do to be saved? Ito ang sagot. They said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Sino dapat paniwalaan? Jesus. Before pa ang death and resurrection, we must believe in Jesus and you will be saved. Amen? So maliwanag po. So again, in conclusion mga kapatid, a gospel contrary to Jesus is not a saving gospel. Pastor, paano magiging contrary kay Jesus yung mga Jesus is our salvation and Jesus is ganito, Jesus is our healer? The gospel that is contrary to Jesus, that is contrary to what Jesus preached, is contrary to the gospel himself. Naintindihan natin? So ang kailangan mga kapatid, ang maituro ay yung itinuro ni Jesus. But now, after the death and resurrection, ang tinuturo na dapat natin at ang itinuturo na natin ay yung mga itinuturo ng ating disipulo, which is kingdom and Jesus. Okay? Ang label, mga kapatid, para maintindihan natin mabuti, ang label ng gospel is the gospel of the kingdom of God. And inside the gospel of the kingdom of God, there is Jesus. So merong two parts. But nag-iisang gospel. Amen? Naintindihan natin? Sino dito may natutunan ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Maaari po bang tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Hallelujah. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katuruan na ibinahagi nyo sa amin. Mga kalinawan na pinapaintindi nyo sa inyong mga anak at sa bawat isa na nandito ngayon. Lord, thank you for letting us understand the kingdom or the gospel of the kingdom of God. Thank you for including us to your kingdom. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng salita mo na ipinagkaloob nyo sa bawat isa. Thank you for using me mightily to your kingdom. Nawa, lahat ng aming mga natutunan at aming mga narinig ngayong umaga ay tumimo sa aming mga puso at pagbulay-bulayan namin ito araw at gabi. Ito pong aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.